Magandang araw mga kababayan. Hindi ko alam kung ito po ay good news or bad news para sa ating lahat. Dahil siningil na po ng karma itong si Boyeng Remulla sa kanyang kademonyuhan na ginagawa. Kaya hindi natin alam kung sino po yung naniningil, ang demonyo ba o yung langit na galit na po sa kanilang mga kademonyuhan na ginagawa sa ating bansa. Yung pagnanakaw, pagsisinungaling at paninira sa mga Duterte at panggigipit sa sino mang nagsasalita sa korupsyon sa gobyerno na pinamumunuan ng isang Bongbong Marcos. Oy, take note ha, si Bongbong Marcos ngayon ay naglalakwat siya at naglulustay ng pera ng Pilipinas sa Malaysia kasama po yung kanyang mga alipores at ang kanyang tagapagsinungaling na si Claire Castro. Tandaan nyo po mga kabayan, sabi nila may good news dahil magdadala daw po ng maraming negosyo at investor sa Pilipinas si Bongbong Marcos mula sa Malaysia. Pero yan ay mga pledges lang. Okay, yan po yung ating pag-uusapan, itong karma ni Boyeng Remulla. Pero bago ang lahat, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, kayo po ay hindi nakalike sa video ito, palike naman po mga kababayan. Okay, simulan po natin sa balita mula sa agenda ng Bilyonaryo News Channel. Ombudsman Jesus Crispin Remulla na na-diagnose siya ng leukemia matapos sumailalim sa quintuple bypass heart surgery. Sa isang interview, inihayag ni Remulla na taong 2023 nang malaman niyang may sakit siya sa puso na kailangang operahan. At habang nagpapagaling dito, na-diagnose naman siya na may leukemia. Naku po mga kababayan po natin, ito ang sinasabi po natin, no? Na yung gaba dili magsaba. And mukhang yung mga nangangarap at mga nanalangin ng masama kay dating Pangulong Duterte, mukhang nauuna pa po sila. Sa ngayon ha, mga kababayan po natin, may ilan na pong mga kilalang personalidad na dating naririnig po natin, nababasa yung kanilang mga kademonyuhan na panalangin kay President Duterte. Ngayon, nauna pa po sila na nagpapahinga. Mukhang susunod po itong si Boyeng Remulla, mga kababayan po natin. So kaya kung ako kay Boyeng Remulla, ito na po yung pagkakataon na bago man lang siya kukunin ng kalupaan o nung demonyo na kanyang sinasamba, o bago pa pumerma ang nag-iisang bulate na ngayon ay nagpapakipot pa, dapat gumawa na po ng kabutihan si Boyeng Remulla sa mga Pilipino. Gawin niya na po kung ano ang tama, ipakulong niya na ang dapat ipakulong, kasuhan niya na ang dapat kasuhan. Huwag na po siya mag-ambisyon na sirain ang mga Duterte sapagkat ang Duterte ang nakatadhana na muling mamumuno sa ating bansa. Kaya tigil mo na yan, Boyeng Remulla. Mapapahama ka lang, gaya ni Saldico, gaya ni Martin Romualdez, na nauna pa po sila na natanggal sa pwesto nila kaysa kay Vice President Sara Duterte. Mamaya, no, yung pinapangarap mo na 7 years sa ombudsman, hindi mo matatapos yan kung ikaw ay patuloy, no, nagagawin ang inuutos sa iyong kasamaan at kasinungalingan. Mamaya, marami pa tayong sabihin dito kay Boyeng. Uri ng cancer sa dugo. Ayon sa ombudsman, gumaling siya sa leukemia matapos sumailalim sa 2 cycle ng chemotherapy, total body radiation at bone marrow transplant. Labis naman ang kanyang pasasalamat sa anak na siya raw nagsilbi niyang... Kasi parang ang nangyayari dito, lagi akong kinukunik. So sabi niya magaling na daw po siya sa leukemia, mga kabayan po natin. Alam nyo, yung cancer kasi yan, traitor yan. Yung mga ganyang klaseng sakit na mga mabibigat, sakit sa puso, sakit sa dugo, no? Minsan, pansamantala ka lang pinapasaya niyan. Pero yung balik niyan is biglaan, no? Magugulantang na lang yung pamilya mo, hindi mo man lang sila nakakausap. Nagpaalam ka na. Kaya kung ako sa'yo, Boyeng Remulla, gawin mo na po yung tama. Anyway, mga kababayan po natin, bago natin puntahan, no, itong si Samuel Martires, ang dating ombudsman. Marami po siyang pasabog tungkol dito sa kay Boyeng Remulla. Okay, si Boyeng Remulla, mga kababayan po natin, ay paiimbestigahan daw po itong war on drugs ni President Duterte. So, sige, nakaraang administrasyon. Alam nyo, wala man tayong problema dyan. Ginagawa naman po yan nila di ba? Ginagawa naman po yan ng mga kaliwa, ng mga pinklawan.
At gamit ang pera ng taong bayan, ginagawa na yan ni Bongbong Marcos. Kaya nga napakulong nila si Tatay Digong. Diba? So ngayon gusto niyang paimbestigahan. Gagastos na naman sila ng pera ng taong bayan para sa isang investigation na ikinatuwa ng sambayan ng Pilipino. Alam mo kung magpapasurvey kayo ngayon, itong mga tanga na nasa gobyerno, itong walang iniisip kundi sirain at sirain at sirain po yung mga Duterte. Alam mo kung mag-survey kayo ngayon, tanungin nyo ang taong bayan kung pabor po ba sila na ibalik yung war on drugs kagaya nung ginawa ni President Duterte. Alam mo sabihin nila, ibalik agad-agad. Dahil mas marami na ngayon ang nabibiktima dahil sa illegal na droga. Marami na namang pamilya yung nasisira, naghihiwalay ng mag-asawa, magtsuwa, dahil po sa illegal na droga, maraming na hold up, maraming napapatay, maraming napagtripan ng mga addict dahil wala na po silang takot. Bumalik na naman ang kanilang mga yabang. Pero ito po yung gusto nila paimbestigahan. Narinig ko pa sa isang media interview nitong si Trililing at si Claire Castro na yung war on drugs daw po ni President Duterte ay ito daw po ay ginawang negosyo ng mga Duterte. Pinoproteksyonan lang daw po ang kanilang mga kaalyadong mga drogista. Alam mo, hindi ka magkagawa ng isang programa, no, kung ito ay pinoproteksyonan mo lang. Kita naman po natin, walang sinasanto po si President Duterte. At kung si President Duterte, kagaya ng kanilang mga accusation, mga kababayan po natin, ay protector ng mga drogista, sana si President Duterte may mga sarili yan na eroplano, may sarili yan na helicopter, mamahaling bahay, siguro may mga 10 bahayan sa Forbes. Diba? At malamang kung ganun kayaman si President Duterte, hindi siya ngayon nakukulong sa dahig dahil ang pera ay napaka-impluensya. O, tingnan nyo, napakasimpleng bahay, lumang sasakyan. Yun lang ang simpleng pamumuhay ni President Duterte. Kaya mahirap paniwalaan ang kanilang paninirang kasinungalingan sa mga Duterte sapagkat nakikita natin kung anong klaseng lifestyle meron po ang mga Duterte at kung anong Davao mayroon, kung gaano kadisiplina na hinahawakan ng mga Duterte. At sa 6 na taon, nakita natin kung paano po pinaganda ni President Duterte ang imahe ng Pilipinas sa international community. Mga Pilipino na totoo. Yung mga OFW, proud na proud. Ngayon, sinisira po nila. Alam mo, the more na binabalik-balikan nila yung mga programa ni President Duterte, the more na lumalakas ang mga Duterte. At the more na minamahal po ng taong bayan ng mga Duterte sapagkat nare-remind po sila kung paano po pinahalaga ni President Duterte yung buhay ng bawat pamilyang Pilipino. At yung mga addict, yung mga drogista, yung mga drug lord, mga sindikato, mga kriminal, yan po ay walang puwang nung panahon ni President Duterte. Ay yung mga gawa-gawa nilang, no, itong mga Ginorgor, AJK, yan po ay gawa-gawa ng mga kalaban sa politika. At ngayon, no, ay pinaparatang sa mga Duterte. At ang iba po na kanilang sinasabi na hindi nakatanggap ng hustisya, yung pamilya po nakatanggap na ng hustisya, na kulong yung mga pulis na gumawa ng kriminal sa kanilang mga anak, natanggal sa serbisyo. Ano pang hustisya ang gusto nilang gawin? Pinagkikitaan lang sila ng mga grupo mga kaliwa. And back to Boying Remulla, no? Dahil sa kanilang kaestresan sa mga Duterte na stress sila, no? Hindi nila alam kung paano nila sirain eh. Kaya babalik sila sa war on drugs. Kaya ito yung mangyari kay Boying Remulla. Sana hindi ito mangyari na baka biglaang dumating ang iba't ibang klaseng sakit sa kanya dahil po sa kanyang kasamaan at personal na interes na ginagawa po sa sambayan ng Pilipino. Sinasabi ni Boying Remulla na magaling sa leukemia, magaling na yung puso. Ito, temporary lang po ito, mga kabayan natin. Pwede po yan bumalik dahil nagkaroon na po ng lamat itong mga sakit na ito sa kanyang katawan. And anytime, dahil sa kanyang kadimunyuhan, baka sisingilin po siya. Kaya kung ako sa kay Boying Remulla, gumawa na po siya ng maganda bago pa mamaalam sa mundong ito. Okay, puntahan natin mga kababayan po natin itong si dating Ombudsman Martires. So, bakit natin kinakailangan i-content pa ito? Alam natin na sumagot na ng sumagot. Alam nyo, may iba't ibang klaseng interview. So, may iba't ibang klaseng katanungan. So, dito po, sa interview niya, no, ay pakinggan natin kung ano ang kanyang sagot dito, mga kababayan po natin. Di yung makalma ang nag-interview sa kanya.
At ako, no, grabe po yung tiwala natin dito kay Ombudsman Martires. Dahil imagine nyo po mga kababayan po natin sinasabi po mga kababayan po natin nitong si Ombudsman Martires na simula na siya po ay inappoint ni Tatay Digong, mga kababayan po natin. Sinasabi niya na never po na humingi ng anumang pabor, mga kababayan po natin, itong si President Duterte sa kanya. Ang sabi po sa kanya ni President Duterte, ayan, gawin mo lang po ang iyong trabaho. Gawin mo lang ang iyong trabaho. And after that, sabi nga, no, never siya na kinausap or never na humingi ng pabor sa kanya si President Duterte. At nilinaw niya na hindi siya didiis, hindi din po siya Duterte supporters, siya po ay napili dahil yun nga, siya ay napasama sa shortlist at nakita ng Duterte administration, nakita ni Tatay Digong na siya yung pinakakarapat-dapat na maging ombudsman base po sa kanyang personal na records. So, kumbaga, walang kulay politika, basta pinili lang po siya. And sabi niya, siya ay loyalista. Ngayon siya ay binabanata ng mga loyalista. Ibig sabihin siya ay mga pro-Marcos. Bakit siya binabanata ngayon ng mga Marcos supporters? Dahil ba, no, ginawa niya lang kanyang trabaho, mga kababayan? Balik tayo. Actually, target talaga nila dito si Joel Villanueva. Kaya, kini-question nila itong si Martires sa kanyang decision. Nangyayari dito, lagi akong kinukunikta kay Duterte. Diniwan natin ko ulit. Nang na ako'y inappointed Digong, ang sinabi lang sa akin, Digong, gawin mo ang trabaho mo. Pag-assume ko ng trabaho ko, hanggang sa si Digong ay hindi na presidente at ngayon na hindi na rin presidente at nagtapos ang termino ko, ni isang salita kay Digong wala akong narinig. Na Sam, pwede ba pagbigyan mo ito? Sam, pwede ba? Wala. Kahit sa isa sa kanyang mga alagad, si Bingbong Migaldea o si Bongo, walang sinasabi na boss. Sabi ni Presidente, pwede mo bang Kaya doon po. Yan ang nakakabilib po sa Duterte administration. Hindi po sila mahilig humingi ng kung anumang pabor at hindi sila mahilig magbigay ng konsiderasyon sa kanilang kaalyado kung ito po ay gumawa ng masama. Kaya Boyeng Remulla, makinig ka. Kaya huwag kang maging isang politiko pa rin sa pagiging ombudsman. Yung puro press conference ang ginagawa. Trabaho muna bago humarap sa media. Yan ang dating ombudsman. Ngayon po, yung ombudsman natin, media muna bago magtrabaho. Baliktad. Ganon din actually kay Bongbong Marcos. Pangako muna, no? Bago trabaho. And hindi pa natupad yung kanyang unang pinangako o mangangako na naman ng panibagong pangako. So pangako ng pangako, ibudol. So ito rin nangyari ngayon sa kanyang administrasyon, mga kabayan. Respeto si Presidente Duterte at ipapasintabi ko sa iba na wala akong pinakiusap sa akin. Hindi ako diehard Digong, hindi ako DDS. In fact, I am a Marcos loyalist. Yung tatay ni Marcos, hindi itong presidente. Liliwan natin si senior. Marcos loyalist, yung senior Marcos. Okay? Pati pamilya ko, pati ginan ko. Buo kami, Marcos senior loyalist. Pero hindi mo ko masasabi na Duterte loyalist. Hinahangaan ko lang yung dating presidente sa pagiging isang maginoo, isang tao nire-respeto ang trabaho ng kanyang kapwang kawani sa gobyerno. Wala ho ang pinakiusap. Kasi ang nangyayari rito, laging kinukonekta kay Digong Opo, dahil appointing ng mga kritiko ko Pero ayan, makinig po kayo nililinaw po ni Ombudsman Martires o dating Ombudsman Martires na hindi po siya makadikong. Siya po talaga ay loyalista. Napahanga lang po siya sa ginawa ni Digong nung matapos niya ang kanyang termino. Pero hindi niya nga akalain sa ibang interview, sinasabi niya, hindi niya naman akalain na siya yung pipiliin ni Digong na maging ombudsman nung time na kailangan ng pumili ng bagong ombudsman. Usaping Boyeng Remulla pa rin tayo, mga babayan po natin, no? Mukhang mainit ngayon ang pinag-uusapan at isyo patungkol dito kay Boyeng Remulla. Sinasabi po ni Senator Marcolita, maswerte lang itong si Boyeng Remulla sapagkat hindi po siya available nung pagdinig sa budget nitong si Boyeng Remulla. Kaya akala natin talagang binoykot na ng mga senador itong si Boyeng Remulla
Dahil wala nga pong sumipot na mga senador, no? And nakita po natin si Gatchalian, huling dumating ay si Ligarda, no? So dalawa lang po sila. Yung inakala po natin na talagang binoykot. Talagang hindi lang daw talaga available ang ilang mga senador. At maswerte si Boyeng Rimulya dahil marami sana umanong iuungkat na mga issue at itatanong po itong si Senator Marcolita. Palagay ko, isa siguro sa mga itatanong ni Senator Marcolita itong binding dalo, no, nitong si Boyeng Rimulya. At the same time, palagay ko rin itong bagal ng usad ng mga kaso, reklamo laban po kay Saldico, laban kay Martin Romualdez, mga kababayan po natin. And siguro isa dito is yung patungkol sa illegal na pag-aresto kay President Duterte. Kasi sa budget ng Department of Justice, kinwestiyon niyo po yan ni Senator Marcolita. Pero karamihan po ng mga iniwanang tauhan nitong si Boyeng Rimulya sa Department of Justice ay hindi po nila maipaliwanag at lahat po sila ay nagdi-deny. Kaya swerte ka rin, Boyeng Rimulya. Anyway, pakinggan natin si Senator Marcolita, mga kabayan. Na hinihingi na ombudsman. Well, Di mabuti wala ako dahil kung siguro nandyan ako, marami akong may tatanong sa kanila. Opo. Di ba? Ina-expect nga nila siya, nandun kayo kasi nung mga nakaraan Ang in-expect kong nandyan, si Senador Joel. Ayun nga, Di ba Yun nakabalita na Yun dapat nandun si Joel Villanueva. si Ombudsman Boyeng ay pupunta sa Senado may daladalang sulat. para sa ganun ay iabot yata yung sulat Opo. na kung saan ay pinatatanggal si Senador Joel bilang senador. Opo. Tama. Yan ang nakita ko. So, in-expect ko na si Senador Joel nandun. Ay siguro, napansin niya, hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boyeng ang sulat dahil sa napatunayan na palang na-discovering dismissed na pala Yung kaso. ang kaso 2019 pa, yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva. Ano ha? Parang nabigla pa si Ombudsman Boyeng na na-reverse pala. Kasi Nakakapagtaka naman yan. Bakit? Hindi mo ba tinignan muna bago ka nagpasya Ayun na nga. na gumawa ng isang hakbang para Tangay, no? yung hakbang na yun itatanggalin mo ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? dapat nga Tanga no, mga kababayan po natin, no. Tapos ngayon pinaratangan pa si Ombudsman Martires na di umano'y mayroong secret decision. Paano nga sabi ni Ombudsman Martires mga kababayan po natin, paano naging secret yung decision? Nandyan sa system po ng Ombudsman, makikita mo, halongkatin mo, makikita mo yung kanyang ginawang decision. So paano ito naging sekreto? Si Boyeng Rimulya, napakatanga talaga due Hindi ka man diligence lang- pa lang siya, di ba? Hindi lang. Pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? O yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malamang po. Problema sen, may nilabas na clearance September 9, 2025 Ombudsman na wala na nung kaso doon, na pending. Ako Iba naman yung clearance. Oo. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Kay Senador Joel, panahon pa ni... Conchita Carpio Morales. Panahon pa ng predecessor ni Martires. Ombudsman Martires. Yes. Opo. 2016 yun, napagkamalan yatang nagkasala si Senador Joel kasi pinagbasihan isang communication na parang 10 million nata ng kanyang PIDAP ay pinagamit sa mga Napoles. Yes. Ano? Opo. Ang problema, yung ginamit na... Ito, base lang sa mga accounts na nababasa ko. Opo. Letterhead. Yung letterhead na ginamit ay Buhay Party List. Opo. Samantalang si Senador Joel ay Sibak. Sibak, opo. At pagkatapos, yung pirma niya yata doon na nag-endorse nga ng project, kinwestiyon niya sa NBI. Tama po. Napatunayan naman na hindi niya pirma yon. Pineki daw pala. So ito naman, Di ba, mga kababayan natin, napakalinaw na talagang isang napakalaking sinungaling at yung ginawang kaso sa kanya ay imbe-imbento lang. Iba yung party list, iba yung perma, at mismo NBI na po yung nag-verify na ito po ay forged. Hindi po totoo na perma ni Senator Joel Villanueva. So, bakit pa ini-insist ng Malacanang? Pati Malacanang ini-insist po, mga kababayan po natin. Dahil sinasabi nga nitong si Claire Castro na delikado daw pag ganyan na mayroong mga sikretong decision na ginagawa po yung ombudsman. Pero malinaw po na ang decision na yun ay talagang nandyan sa system. And malalaman mo po yan kung ang decision na yan ay minadali lang. Kasi hindi mo ma-update agad at malalaman mo kailan ito in-upload sa system. So makikita mo, ibig sabihin kung kailan ito nagkaroon ng decision, so tsaka lang, in-update din.
3 years daw nagkaroon ng decision si Martires. Gano'n naman talaga yung kaso Diba? Minsan mabilis, minsan mabagal. Depende po sa takbo ng kaso. Bakit ngayon kini-question pa nila? Nandiyan na po yung mga ebidensya. Mga kababayan natin. Kasi 2016 pa yung order ni Ombudsman Morales. Conchita po yan. Conchita Morales. Ano ba? Tama po, Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. 2016 pa yun. Yes. Kaso, nakapag-motion for reconsideration si Senator Joel. Hanggang sa mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. So 2019, nung mapagpasyahan, na ni-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Yes, Conchita Carpio Morales. Ang pinagbasihan nga yung hindi niya pirma yon at mali yung letterhead. Sa mga tweet, napalitan yung desisyon. Yes. Okay, nung makita siguro, gano'n, hindi na siya tumuloy sa Senado. Hindi ba? Kasi malaking kahihiyan Diba? So kaya ngayon, dahil kahihiyan po ang inabot, itong si Boying Rimulya, puro siya ngayong patutsada. Puro sa ngayon pagtatanong and puro questions. At hindi pa po sila nagtatapos yan. Hindi po nila tinatantanan ngayon itong si Senator Joel Villanueva. At plano din po nila reviewin. Alam nyo, ang init talaga ng dugo nila sa lahat ng mga kumukontra sa corruption. And alam nyo mga kababayan po natin yung sinasabi nilang, kasi kalyado ng mga Duterte itong si Joel Villanueva. Hindi po si Joel Villanueva kalyado ng mga Duterte. Siya po ay dilawan. Kalaban yan noong 2016. Nung tumakbo siya. Kalaban yan. And ngayon, sinisisi nila si President Duterte. Sinisisi nila dahil kaalyado daw po ito. Hindi po. At sinasabi nila may kumpas daw ni Vice President Sara itong mga senador na ito. Yung mga senador na yan, yung mga nag-archive sa impeachment ni VP Sara. Kaya dyan sila nagagalit isa-isa nila. Kaya ito yung mga pinaparatangan. Yung mga nasa majority ngayon. Yung mga yan may sariling decision yung mga yan. Alam nila kung anong tama't mali. Kaya si Jesus Cordero, hindi man Duterte yan. Maka Marcos yan Sa totoo lang, alalay nga yan ni Lisa Tanas Tingnan mo, yung kanyang sinasabing bagman at yung special envoy to China, 'di ba? Ni Lisa Marcos. Tingnan nyo isa lang close friend nila. So paano naging supporter or DDS yung mga yan? Yan si Chess, yan si Joel Villanueva. Kahit si Jingo Estrada, hindi po DDS yung mga yan. So nagdedesisyon lang sila base kung ano yung tama. And kahit itong Senator Marcolita, sabi niya, hindi naman talaga siya Duterte. Hindi siya DDS. Ayaw niya nga na mapabilang po siya sa Duterte Black. Dahil siya ay independent. Sumusuporta nga yan kay Marcos Jr. Pero, ipinaglalaban niya kung ano ang tama at kinukontra kung ano yung mali. So, kailangan natin yung mga yan. Hindi naman nila kailangan na maging Duterte supporters. Diba? Kung alam nila kung ano yung tama, doon sila. Yun ang kailangan ng taong bayan. Yung may paninindigan kung ano ang tama. Meron pa rin meron siya sinasabi. Ginawa daw po yung pasikreto Secret decision daw po yun sabi naman ni Ombudsman na Uncle Sam Martires, paano secret nandun nga sa system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismiss na pala. CCMS. Yan po. Di ba? Yes po. Naka-computerize pala naman na mukhang nagkulang lang sa pag-due diligence parang case category management system. Yan po. Na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat ng kaso. Nasa system yun At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Kung hindi yung recording. So, ang tanong mo, na-record ba? Record. Nasa CCMS Hindi naman kung hindi pinablish, sikreto na. Meron man kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo naman siya. Nagpakatahimik na lang. Tahimik na lang, si Ombudsman Martires naman, tahimik naman yung tao na yun. Wala naman gusto magtanong sa kanya, siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko. Sabi niya ko, ba't ako magsasalita? Sabi niya nga, hindi siya politiko. Siya po ay dating justice. Hindi siya mahilig magpa-press conference. Kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, yung daldal ng daldal yun
sinundan mo ng bago ngayon. Gusto rin mo magpamedya. Akala nila yung kadadaldal mo, tsaka yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng tama. At tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. Tapos na yun. Walang sikreto doon. Paano kung nandun ako? Nagtalo na naman kami ron. Oo nga po. Kasi sayang po mga kababayan po natin. Gustong-gusto po natin sana na magtalo po itong si Senator Marcolita at itong si Boying Remulla, mga kababayan po natin. Gustong-gusto natin. Kasi unang-una, wala naman talaga siyang magawa kay Senator Marcolita. Dahil Senator Marcolita nasa tama po. Tama yung kanyang pinaglalaban. Tama yung kanyang kinakampihan. At based din sa documents at sa batas, yung pinaglalaban ni Senator Marcolita. Kaya sayang, sana available ang Senator Marcolita para makaharap po sila. Pero alam ko mayroon pang isang debate yung sa plenary mismo, sa loob ng plenary. So, I think magkakaharap pa rin sila ni Boying Remulla with sponsor senator yan. So, tingnan natin, yan ang aabangan natin, mga kabayan po natin, ang kanilang konfrontasyon nitong si Boying Remulla at si Senator Marcolita. Okay, mga kababayan po natin, malinaw na talagang nagiging tanga lang po itong si Boying Remulla pagdating po sa mga kanyang pagpapapress conference. Pero alam naman po natin, saan ba yan magumana? Itong kay Bongbong Marcos na lutang. Okay, so padaanan natin yung ilan po na nandito po sa ating computer, nandito po sa ating screen. Yan, palakihin natin, mga kababayan po natin. Usaping salin po tayo, sa usaping salin, naalala niyo po, mga kababayan po natin, nung unang pag-upo ni Boying Remulla, sabi niya, kalkalin niya yung salin po ng ating Vice Presidente. Siyempre, si Vice President Sara, sabi niya nga, gawin niya kung anong gusto niyang gawin dahil wala naman po akong tinatago. Kung kinakailangang isa publiko, basta't lahat ay isa publiko, walang problema. Pareho kami. Kay Bongbong Marcos, siyempre, at lahat na mga cabinet secretary na salin, isa publiko. Ngayon, sino yung ayaw, mga kababayan natin? Si VP Sara ba? Matras ba si VP Sara sa kanilang hamon? Hindi po. Sabi ni Bersamin, may paliwanag si Executive Secretary Lucas Bersamin hinggil sa pagsasapubliko ng salin. At sinasabi niya, hindi daw po pwede na isa publiko ang lahat na nilalaman ng salin dahil posible daw po gamitin ito sa kalaban ng politika. Iputang ina, Akala ko ba pabor kayo na isa publiko ang salin? Ngayon marami kayong palusot. So dito natin malalaman kung sino ang may tinatago. Nung panahon ni President Duterte, sabi nila, ayaw i-publish or ilabas ni President Duterte ang kanyang salin. Bakit ilabas si President Duterte ang kanyang salin? Sila nga ayaw nila ilabas. Sila nga ayaw nila isa publiko. Ano yan, kay President Duterte lang, isa publiko para may gamitin sila sa paninira at ang mga oposisyon or kalaban ng mga Duterte against sa kanya dahil ang salin niya nakabuyang-yang na sa publiko tapos ang kalaban niya ayaw, di ba? Sabi ko nga kung wais sila, wais si President Duterte. At kahit yung pagpapadala nila sa dahig, mga kababayan po natin na madadali sila dyan. Tingnan mo ngayon, hindi na tumataas yung kanilang survey kahit manipulated dahil ang taong bayan hanggang ngayon galit pa rin, hindi makalimutan yan. Dahil sa magandang ginawa ni President Duterte. Again, the more sinisira nila yung mga Duterte, the more po na umaangat, the more na inaangat ang taong bayan. Okay, balik tayo dito sa salin. So bakit sila natatakot? Ibig sabihin, may pinoproteksyonan sila. Ibig sabihin, mayroon silang sikreto dyan sa kanilang mga salin. And kung si VP Sara, pwede nilang kalkalin at isa publiko. And then sila ayaw nila. Ano yun? Sa kanila may exemption. Sa kalaban nila and especially kay Vice President Sara, walang exemption. Yung confidential fund ni VP Sara, sinasa publiko nila. Ginamit nila para siya ay pailan at i-impeach sa House of Representatives. Kasuhan sa Ombudsman. Tapos sila ayaw nila isa publiko yung kanilang confidential fund. Ang lahat na ahensya ng gobyerno, tangina nila, yung mga confidential fund nila ayaw nila sa publiko. Pero kay VP Sara, sinapubliko nila. Ang salin ni VP Sara, gusto nila isa publiko. Tapos sa kanila, itago nila. At limited lang yung ilalabas na nilalaman ng salin. Yung mga may privacy daw, kailangan ng privacy. Wag,
kung ilabas ang salin sa publiko, dapat lahat. Kung sa publiko kay BP Sara, dapat lahat. Ang confidential fund ni BP Sara, o ayan, pinakita nyo na sa sambayan ng Pilipino. Pero tanginan nyo kayo, tinatago nyo pa rin, ayaw nyo pa rin ilabas. And take note yung confidential fund nga ni Bongbong Marcos, ano pa lang, third quarter pa lang, ubos na. Di alam natin kung saan nyo dinadala. Tapos lakas nyo mga pag-akusa kay BP Sara na ginagastos sa kanyang personal, ang kanyang confidential fund. Ipotangin na sa publiko nyo sa inyo. O ngayon, takot sila. Sinasabi rin ng tagapagsalita ni Bongbong Marcos na itong si Claire Castro. Kasi baka daw gamitin din ng mga oposisyon ang nilalaman ng salin ni Bongbong Marcos. Eh di wag nyo na sa publiko. Wag nyo nang pilitin si BP Sara na pumerma ng isang waiver para sa publiko ang salin. Dapat lahat kayo, o si Bersamin ayaw din. Ibig sabihin may tinatago po sila at pinoproteksyonan nila itong si Bongbong Marcos. Mga kababayan natin. Itong mga taong ito ang kakapal talaga ng mukha. No? Dito mo makikita yung tunay na magnanakaw at sinungaling. Magaling maggawa ng kwento, pero pag sa kanila na ibalik yung kanila mga kwento at paratang, lagi silang may mga polusot at lagi silang may mga rason kung hindi dapat ito gawin. Ang kapal ng mukha. Mga kababayan po natin, maraming salamat sa inyo walang sawang pagsusuporta. Again, hindi po tayo pwede manahimik, hindi po tayo titigil. Lalong-lalo na po sa issue ng corruption. Dahil maraming buhay ang nawala, maraming ari-arian ang nawala, maraming sasakyan, hanap buhay yung nawala. Dahil po sa kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kulang po tayo ng pasilidad ng ospital, gamot, eskwelahan, gamit sa eskwelahan, no? And marami pa sa iba't ibang mga remote areas na hindi po nararating ng gobyerno. Dahil sabi nila wala po silang resources. Isa napunta pala. Trilyon ang ninakaw na napunta sa mga magnanakaw na politiko na hanggang ngayon ay pinoproteksyonan pa rin nila. Hindi nakakasuhan, hindi nakulong. Nandiyan na po yung kulungan pero wala pa rin makulong. Lilipas na lang ang 2025. At baka lilipas na lang ang 2026. Sabihin nila tuloy pa rin ang investigation sapagkat hindi daw ganon kabilis maghanap ng ebidensya. Pero remind natin sila, yung ginawa nyo kay President Duterte na pagpapakulong, hindi po sila nahirapan. Dahil within 14 hours lang, napadala nila sa dahig ang ating dating presidente. Kasi, galit sila. Kasi nga, napapahiya sila at nabubulgar ang tunay na pagnanakaw ng gobyerno na pinamumuno ni Bongbong Marcos. Kaya hanggang dito na lang muna tayo. At kung kayo po ay hindi pa nakalike, mag-like mo na. At kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe mo na. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang lahat ng mga Pilipino.